Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday. So meron akong binabasa dito na ah, issue tungkol kay Senator Jinggoy Estrada, no? Ito ay regarding sa pasabog nung Robbie Taroza. I don't know if kilala nyo siya. Pero sa base dito sa napanood ko, ito isa siyang personality, artista dati. I think late 80s or early 90s ito. Kasi parang na-mention na na part siya ng That's Entertainment dati. 'Di ba usually mga sumisikat na artista dati noon nagiging part noon. Yung kay Kuya Germs dati. Hindi ko na naabutan yun pero palaging yun eh. Yung mga sumisikat na artista doon ang gagaling eh. So isa siya doon. Pero honestly, hindi ko talaga siya kilala. Now, ngayon, meron siyang mga pinapasabog tungkol kay Jinggoy Estrada na issue. For example, ito, no? May banta siya na, ang post niya, Jinggoy, mag-resign ka na kundi I will force to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. So, pinalalabas na ito na badingersy daw si Senator Jinggoy Estrada di umano. 'Di ba? Tapos, ito yung mga post niya oh. Pakita ko sa inyo. Saan na yun? Meron na daw siya mga death threat na tatanggap. Ano pa ba yung mga niya dito? Yung sabi dito. Kasi ako sa totoo lang, men. Ayan oh. Nakalagay dito. Ito na po mga death threats na I do not care, I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Yun ang sinasabi dito. Then meron pa ditong mga reply oh. I have receipts po. Pati si Joe Ed magtestigo. Paano sila nagkantutan habang nangumpanya dati for FPJ. Wawa naman may family yung mga bata. Di sana inisip niya yan, di ba? Di ako. Hindi, ganito kasi, alam mo, kaduda-duda kasi yung paglabas nito eh. Saktong, hindi naman sa medyo magiging wild lang yung imagination ko. Tingin ko kasi parang paglihis lang ito do sa flood control project eh. Dito sa issue na to eh. Kumbaga mag-iisip sila ng napakasili na balita. Kasi sa totoo lang, mga kababayan ko, yung issue kasi sa flood control project, matindi kasi ang consequence nun. Matindi ang consequence nun. Talagang pwede kang makulong doon at pwede kang Ito kasi, let's say kung mapatunayan nga na bakla si Sir Jinggoy. Sige, napatunayan may resibo siya. So, anong gagawin? Ikukulong nyo ito? Kasi merong mga dito eh, yung may mga balita na binigay dito na isugod daw sa Makati Med si Jinggoy Estrada kasi dumugo daw ang puwet. Asa na ba yon? Yung kasi sa totoo lang, although na interesting yung ito Jinggoy to Makati Med, 'di ba? Kaya lang malabo eh. Hindi ba malilinawan to? Basta ang pag dyan parang dumugo daw ang puwet. Something like that, no? Pero, tingnan natin yung post ni Robbie Taroza. Yung details nun. Parang, ko yun eh. Ayan puwet ni Jinggoy.
dumugo ulit, ibalik sa Makati Med. Oh my God, kailan ito kaloka na? Ito si Rob Tarosa din yung nag-post. Dear Baklita Unggoy, I promise you, Botome, you will never be a politician again. Dapat pala last election, tinapatan kita, bayota ka. Why are the Filipino voters so stupid? Bayarin? Sige, go. Punta kayo sa amin. We will pay you triple. Wag lang sila, please. Hay. Hoy, Pilipinas, di pa ako tapos. Madami natitirang bakla dyan sa gobyerno. I will, and I will reveal. Dami na kasi death threat. Wala, hindi ipakita mo yung ano. Ipakita mo yung resibo, di ba, na may death threat ka. Tingnan natin to, yung puwit daw ni Jinggoy dumugo. So ito ay, nung 2002 ito pala. Ang tagal na nito. 2002 pa. Bakit hindi pa ako pinapanganak nito? Muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanilang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagdurugo umano ng puwet nitong nakaraang linggo. Naghain ng urgent motion si attorney. Gusto kong tingnan yung detail kung ano ba yung reason. Kasi 'di ba nakakulong silang dalawa yata ni Erap dati. May kaso sila dati noon, 'di ba? Regarding din sa corruption din. Simulaan niya noong nakaraang Biyernes, Hulyo 26 at Hulyo 30 muli na namang dumugo ang puwet ni Jinggoy. Kaya ipinahayag ayon kay Nazario, isa sa mga kapatid ang nagdurugo ang puwet dahil sa Almoranas, 'di ba? Isa sa ano 'yon, isa sa mga reason 'yon na bleeding sa Almoranas. Sabi nito na talagang kailangan gamitan ng colonoscopic si Jinggoy, maari namang hiramin na lamang sila sa MMC ang naturang kagamitan upang hindi lumabas pa ng ospital. Anyway, hindi kasi kung akong tatanungin nyo, katulad nun yung dumugo ang puwet, Almoranas pala yung diagnosis eh. Kasi nakakulong si Jinggoy, alam nga namang, hindi, syempre, alam ko ang ini-imply kasi nun, nagpapatira siya sa usap puwet, pero hindi eh. Nakakulong siya nung time na yon. Yung regarding do sa pagdudugo ng puwet na yon, yung anal bleeding. Di ba totoo yun? Pwede kasing Almoranas yun eh. At kailangan operahan yun pagka malala na. Pero ito, nakikita ko dito mga kababayan ko, ano to eh. Kung akong makakita, paglihis ito sa sa issue eh. Yung timing niya, hindi siya maganda eh. Kasi bigla na lang siyang magsasalita na ganyan. Na kung tutuusin, kung may issue na ganyan, noon pa dapat sinabi yan eh. Kasi ano ba yung sinabi ko kanina, di ba? Yung accusations kasi sa kanya sa flood control, ano yun eh. Serious yun eh. Kapag yun ay napatunayan na totoo, di ba? Pag napatunayan na totoo yun, pwede siya mayari doon. Makukulong na naman uli siya. Pero ito kasi, itong issue na to, let's say, bakla nga si Sir Jinggoy, pag napatunayan, ano mangyayari sa? Wala namang mangyayari sa kanya eh. Siguro, mawawalan siya ng karir sa politics. Pwede. Actually, kahit hindi mo na ibulgar na na yan ay bakla, mawawalan na ng karir din sa politics yan dahil sira na siya ngayon eh. Kaya lang, ang layunin nito, feeling ko, maialis dun sa issue ng flood control yung yung pagkakasangkot ni Jinggoy. Well, yun lang ang naiisip ko, no? I don't know din, hindi ko rin alam, pero kaduda-duda yung paglabas ng issue eh. Di ba? Tapos sasabihin, may death threats. Pakita mo yung nag-death threat sa'yo. Sabagay, pwedeng gumawa naman ng fake convo, di ba?
sometimes hindi mo rin alam yung ano yung takbo ng ano ngayon ng social media eh. Kaya tandaan nyo, ito si Jinggoy Estrada, mayaman ito. Marami itong pera. Pwede mag-hire yan ng ng PR team Kung paano, kasi nabubugbog siya sa tao ngayon Dahil sa flood control, di ba? Pasukan natin ng ibang issue na bakla ka kunyari. Para dun mag-focus yung mga tao. Kasi feeling ko talaga smoke screen ito Well, I could be wrong, no? Kasi wala namang mapapala ang buong Pilipinas kung malamang bakla yan Ano ngayon kung bakla si Jinggoy? Yang pagiging bakla niya, pagtatawanan lang natin yan siguro. Let's say, 1 linggo. Kahit nga, halimbawa, nalaman mong bakla si Jinggoy ngayon, matatawa ka lang dyan. Ngayong araw lang bukas. Hindi mo na pwedeng gamitin yung issue na yan Diba? Or halimbawa, hahabulin lang si Jinggoy ng issue na yan hanggang yan na yung maka-attach sa kanya. Wala na yung flood control. Diba? Tayo mga Pinoy, ano na yan? Matagal nang ginagawa yan sa atin noon. Yung ililihis lagi yung issue. Papalaman na ng issue na walang kwenta. Diba? Kasi alam nyo mga kababayan ko, nakakalungkot isipin mas may kwenta itong issue na to kaysa dun sa talagang importanteng issue Yung pagiging bakla ni ganito, yung pagkakaroon ng kabit ni ganyan. Tayo mga Pinoy, yun kasi ang mahahalaga sa atin. Yung mga balitang ganon kaysa dun sa ninakawan tayo ng ng milyones o bilyones. 'Di ba? Ang sa akin lang, focus lang tayo sa flood control. Kung totoo man ito, hindi magbabago ang Pilipinas diyan Kahit malaman natin na kailangan talaga maging accountable kung sino maging accountable. Focus tayo dun sa main issue. Kasi ito smoke screen ito Well, tingin ko lang naman yun. Kayo, paki-comment sa baba kung anong tingin nyo dun. Kung smoke screen lang ba yon o hindi. Next issue ito naman. Kumakalat ito kasama daw yung yung tatay ni Arjo Atayde. Itong nasa caption Ayan Grabe ang mga congressman na ito na mga bata ni Romualdez daw. Di umano. Art Atayde with friends. Yung Art Atayde, yun yung tatay ni Arjo, di ba? Ito. Ito ba yon yung tatay niya? Tingnan nga natin yung si Art Atayde kung ano itsura. Art Atayde. So ito itsura ni Art Atayde. Ito. To. Yan. Tingnan nga, sino siya dito? Art Atayde with friends daw, tos congressman. Sino yung mga congressman na yan? Mabilis sa'yo na agad Hindi, kanina pa hiningi Kano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Ito, yun. Baka kulang, dala kong pera. Ano yan? Oh. Kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na. Nagay mo na lang to. Magkano? Bilangan mo. Bilangan ako. Nasabog. Bilangan nyo nga. Tuwalet. Bilangan mo, Alvin. Magkano? Teka. Hawakan mo to. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Isa po muna. 21. Ano mo 21?
Dismiss kasi yung kaso. Alam mo yung kaso, ba't ba pinadismiss yung lahat kagad? Dapat isa interview. Oh, yan, dako na. Ilan ang tip mo? Ilang counts ba yung Yung mga 20 mil, 20 mil. Ilang kaso ba? 20 mil. O, 20 mil ang tip. Oh, 20 mil. Isa-isa mo kung saan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sa totoo lang, no. Hindi, siguro, kung mapapanood ko ito, na nakakatawa siya kung mapapanood mo, pero dahil alam mo yung backstory behind that, nakakabwisit, no? Siyempre, let's say, sabihin na natin, hindi pa napapatunayan, di ba? Let's be fair. Hindi pa naman napapatunayan na nagnakaw talaga tong mga to. Pero the fact na may nangyayaring corruption tapos mapapanood mo, kung congressman man itong mga to, kasi ang sabi sa caption daw, di umano, mga congressman daw na bata daw ni Romualdez I don't know kung totoo yun. Pero kung congressman itong mga to, tapos may issue pa na regarding sa corruption, nakakabwisit talaga siyang panoorin. Baka sabihin ng iba, hindi, inggit ka lang. Hindi Actually, kahit walang issue ng corruption, tapos ito mga congressmen, tapos ganyan, tapos nandiyan pa yung ni Art Atayde, yung tatay ni Arjo, hindi maganda No? Pwede siguro kung itong mga to ay mga kilalang mga businessmen ito, no? Yung, let's say, ito ay isa ay anak ni Henry C. Ito ay si Gokong Wei. Si Ramon ang yung isa. Tapos maggaganyan sila. Sila Ayala, di ba? Maggaganyan sila. Ano pa medyo okay pa I mean, di ba? Talagang kaya naman talaga nilang gawin yon yung ganyan. Pero yung mga congressmen magaganyan. Tapos makikita mo pa yung yung lugar wala pang nangyayari. isa sa mga pinakamahirap na probinsya, 'di ba? Akala nila I mean, come on. 'Di ba? Tapos grabe pa makatanggi na na hindi kasali, Pero yung circumstantial na Hindi, kanina pa hiningi Kano? yung circumstance na nandyan si Art Atayde, Ayan, 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ayon dun sa dun sa testimonya ng Diskaya, parang parang si Arjo Atayde ay hindi naman talaga siya kasali. Parang yung tatay niya lang talaga yung yung di umano'y involved. Parang ang ginagamit lang yung pagka-congressman ng anak niya. Siguro, ito may imagine ko lang pwedeng ang mangyari. Kung totoo man yung bintang ng Diskaya, pwedeng ang mangyari. Para sa anak ko or sa di ba? Ginagamit niya yung name ng anak niya kung totoo man yun. Kasi nung na-mention sa hearing, yan daw yung kumukuha yung tatay daw Correct me if I'm wrong Yun ang pagkakarinig ko. Paki-review na lang po. Kaya tuloy ganun. Ngayon, ang tanong, let's say ganun liable ba si Arjo doon? Siyempre. Hindi niya alam na ginagamit ng tatay niya yung pangalan niya? Kasi may issue itong tatay niya Dati, di ba? Noong 1992. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Akala nila nakakatawa yung ganyan, Yung bang, kung titingnan mo naman, ano ba negosyo nyo kung ba't kayo may maraming ganyang pera? Minsan wala pa. Wala lang, congressman lang. Diba? Or kung may negosyo man, paano kayo nagkaroon ng negosyo dahil naging congressman kayo? Ay, Diyos ko, Pilipinas. Anyway, mga kababayan ko,
paki-comment na lang kung ano yung masasabi nyo tungkol dito. Magandang hapon po. Happy Sunday. Bye-bye.